kapwa. Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog, at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinirang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Amen! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Tayo magpuri sa ating Diyos na mga Nasaan yung mga taga-calcium? Ayun. Tuliman at magaling na ihahabol din. Amen. Ilan naman natin napakalapit na kanilang pinanggalingan. Mga taga-tsuli? Amen. Pinagpala ang mga taga-tsuli. Ang mga taga-taytsong? Amen. Ang mga taga-taynan? Ang mga taga-haipe? Yan pa kakalimutan? Wala na, no? Okay, pwede na mag-save po. Gutom kayo, no? O, kasi hindi na tayo nag-lunch. Ay, kayo pala ako nag-lunch ako eh. Okay. Dumating ako bago matapos ang misa. Tama-tama naman na nagkukumunyon, ano? Kasi alam naman nyo na meron din akong trabaho, no? Mula doon sa aking parish, nagpunta ngayon ako dito. Mula kanina, hanggang sa natapos yung nag-perform, yung calcium, damang-dama ko yung init. Ano? Ang init dito sa loob. Pero yung init na yun, hindi nakakapawis. Init na nakakatindig ng balahibo. Init na nakakapagpaalat ng puso. Kung hindi nyo yung naramdaman, hindi kayo tao. Kasi bakit? Una, siguro dahil ako'y pumabata na, no? Kasi nakita ko yung mga tao dito, lalo na yung, sino yung una nag-perform?
Chongli. Chongli pa nga, Chongli. Ang dami nila, no? Nakikita ko ngayon na nagbalik sa aking alaala. Mga ganon. Kasi pinakilala ko kanina, no? Hindi sila magkanda tuto sa pagpapakilala sa akin. Isa lang naman yung importante, yung pogi. Ano? Doon ako kanina, nakita ko, nagkakanta, nagsasayawan, ang galing ng mga instrumentalist, buhay na buhay, pati dito. Naalala ko tuloy nung araw, kami nila Sister Ana. Kung paano mas doblehin nyo yung tao, ngayon na narito, doblehin nyo, type lang yun. Tapos, yung mga tao talagang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Na kung makikita ninyo yung isang tao na kahit nagutom, kahit napagod at walang tulog dahil sa trabaho, pero handang magpuri sa Panginoon na may gala, hindi ka ba may inspire? Kaya sabi ko, hindi kayo tao, basta hindi nyo naramdaman yung init at alab ng puso, na doon sa pagpupuri sa ating Panginoon. Alam ko na yung pinagdaanan nyo at yung mga pinagdadaanan nyo. Kahit sabihin nyo, Father, pari ka eh. Hindi, katulad nga ng sinabi sa inyo kanina, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako ay naging OFW din katulad ninyo. Ako ay isang nurse sa Pilipinas, pero pumunta dito dahil inaya ko ng isang kaibigan. Hindi ko naman alam na pagdating dito, hindi nurse yung trabaho ko. So I ended up working in a factory. Gumagawa kami ng laptop computer. Malapit lang din dito. So, doon sa 2 taon ko, nagsisimba ako dito sa likod, sa may St. Lorenzo. May Tagalog Mass dyan. Napakarami ding tao noon kasi kasagsagan ng time na yon. So, huwag natin pag-usapan yung edad. Pag-usapan natin yung taon. So, nung time na yon, talagang napakaraming maraming Pilipino dito sa Taiwan. So, nung time na yun, 2 taon ako na nandun. May El Shaddai na. Pero hindi dito sa Puren. Ang El Shaddai noon sa Lucho ba? Sa Lucho. Inaya lang ako noong 1999. Inaya ako ng kaibigan ko na pinirate ng El Shaddai para maging instrumentalist kasi magaling siyang mag-keyboard at mag-gitara. Hindi pa ako sumama kasi El Shaddai. Ang El Shaddai, yung mga alleluia, alleluia, amen, tatalon-talon, sasayaw-sayaw, iiyak-iyak, tatawa. Katapos noon, balik na ulit sa dating trabaho, dating buhay. So, ganun ang pagtanaw ko sa mga miyembro ng El Shaddai. Pero, nung inaya ako, sumama ako dahil meron akong hiniling kay Lord. Sabi ko kay Lord, pag ako po'y pinag-extend nyo pa ng 1 taon, pupunta ako sa El Shaddai. Nung time na yon, sabihin naman natin, kasi maraming Pilipino na, maraming trabaho. So, definitely, Father, ma-extend ka. Hindi kasi yung company nagkaroon ng crisis, financial crisis, yung Thailand, nung time na yun. Kaya nagpa-uwi ng maraming Pilipino dito sa Taiwan. Hindi ako pinalad na mauwi. Nag-stay ako dito. Pero, yun nga ang punto. Wala nang trabaho, i-extend ka pa ba? So definitely, alam mo na yung sagot. Possibility, 80% pwede kang umuwi. So sabi ko kay Lord, sige po. Pagka ako yung in-extending nyo, sasama ko sa El Shaddai. In-extend ako ni Lord. March, in-extend ako. Bagong pirma ng kontrata. Hindi pa pumunta sa El Shaddai. April. Tapos sabi ng kasama ko, hindi mo sabi mo, pag in-extend ka, pupunta ka sa El Shaddai. Sabi ko, okay lang. Masaya naman kayo doon eh. Come May, hindi pa rin ako pumunta. Kailangan na. Kasi, kulang sila ng pogi. Hindi, biro lang. Nag-anniversary. Kailangan nila ng choir. At dahil ako yung choir doon sa Tagalog Mass, sabi ko, pinilit ako ng kaibigan ko, patay ka kay Lord. Humingi ka sa kanya, pinangakuan mo siya, siyempre may takot naman ako kay Lord, So pumunta ngayon ako ng El Shaddai. Doon ko ngayon talaga nakita kung gaano kadami, kung gaano kasaya, kung gaano buhay na buhay ang mga anak nila ng El Shaddai. Hindi pa doon natatapos ang istorya ko kasi hanggang alas 7 tayo dito. Dahil late din kayo uuwi. Dito na. So, salamat sa Diyos, Ang plano talaga ng Diyos pinakamabuti sa lahat. Amen. Tayo ang nagpaplano, ang Diyos ang nagpapatupad. Amen. Kaya kung magpaplano ka kapatid, isama mo ang Diyos kasi siya yung nagpapatupad. Amen. Pag nagplano ka ng ikaw lamang sa sarili mo at pumalpak yan at siya namang papalpak, ikaw ang bahala sa buhay mo. Pero kung sinama mo ang Diyos, kahit parang pumalpak, alam mo na mabuti pa rin ang kalalagyan mo.
Alam mo na tagumpay ka pa rin kasi ang Diyos ang inuna mo. Kaya sino dito yung wala pang asawa? Pakitaas ang kamay. Totohanan. Okay. Wala pang asawa ha? Hindi yung may asawa na, may asawa pa rin dito. Bawal yun. Okay. Kayo ba may plano mag-asawa? Pangalawang tanong. May plano ba kayo? May plano? Yes? Parang hindi sigurado eh. Oo. Basta yung walang asawa ha? Hindi counted yung mga may asawa na. So kung may plano kayong mag-asawa, sangguniin nyo ang Panginoon. Isanggunin nyo sa Diyos. Sabihin nyo kay Lord, Lord, ang unang lumabas, makasalubong ko sa kalsada, Lord, iyan ang sayahin ko sa'yo. Lumabas ngayon yung security guard ninyo sa company, yun ang nakasalubong mo. Yung hindi naliligo, yung hindi nagsisibilyo. Lord, biro lang. Yung pangalawa, ang sabi ko. No, in all honesty, in seriousness, isama natin ang Diyos sa mga plano natin. Kung ano man ang hakbang na gusto nating hakbangin sa buhay natin, laging kasama dapat ang Diyos. At tayong mga nagpupuri sa Kanya, buhay na pagpupuri. Nakagawa sa inyo kanina, kinikilabutan ako, tumataas yung aking balay ko kahit wala naman eh. Kasi bakit? Ramdam na ramdam ko yung init ng pagpupuri niyo sa Panginoon. 20 years back, parang ako, lumulundag-lundag na dati, parang minamalit ko ang mga sumasayaw ng papuri sa Diyos. Pero nung nandito na ako mismo yung nangunguna, tumatalon-talon. Dati pa ganyan-ganyan lang, mataas-taas na, hanggang sa naman niya na. Ganun ang pagbabago ng Panginoon sa tingin ng tao. Napunta ako dito dahil gusto ko lang itry paano ba mamuhay sa ibang bansa. Naghihintay ngayon ako pumunta ng Amerika. Kasi nga nurse ako. Hindi pa lumalabas yung visa ko, kaya nung inaya ako, tamang-tama naman, yung mga papeles ko nakahanda na, madali ako napunta dito. At ang hiwaga ng Panginoon, kung sino yung nag-aya sa akin, hindi siya yung napunta dito. Ako yung napunta. Siya yung computer, may alam sa computer, ako wala, ako yung natanggap. Pero eventually, napunta na rin siya dito, pero ako yung nauna. So doon pa lang, malaking question mark na sa akin. Pero dahil bata pa ako, marami akong pangarap sa buhay, at klarado ang plano ko sa buhay. Gusto kong pumunta ng Amerika, gusto kong magkapamilya, gusto kong yumaman. At para makatulong sa pamilya ko rin. Pero yun yung plano ko talaga sa buhay ko noong time na yun. Maliwanag yun. Dito, try lang. Sige, subukan lang para mamuhay sa ibang bansa. Hindi ko akalain, dito pala ako tatawagin ng Panginoon. Sa mga hindi natin inaasahang pagkakataon, sa mga bagay na hindi natin masukat isipin, doon tayo tatawagin ng Panginoon. At naniniwala ko bawat isa sa atin, tinawag at tinatawag ng Panginoon. Para maging kasangkapan niya. Kahit sa anong parte ng buhay natin, kahit sa anong estado ng buhay natin, kahit sa anong kalagayan ng buhay natin, tatawagin at tinatawag tayo ng Panginoon para maging kanyang kasangkapan. Ang plano natin, mabuti man ito, pero mas mabuti at pinakamabuti ang plano ng Panginoon. At ang isang puso, na ang puso ay nasa Panginoon, handa siyang magbigay sa Panginoon. Kasi minsan, bakit? Paurong-sulong tayo urong-sulong tayo. Kasi bakit? Ito yung plano ko, Lord, mabuti naman po. Bakit ito parang binibigay mo sa akin? So, minsan, nandoon yung tension. Hindi tayo makasagot at hindi tayo makapagbigay ng 100% precisely because we are not yet convinced that it is God that is calling us. That it is God who is planning everything for us. At mas mabuti ang kanyang plano. So, pagkatapos, nagsasayaw-sayaw ako dito, kumakanta-kanta. Wala naman ako talagang plano magpare. Sabi ko nga sa inyo, malinaw, di ba? Gusto kong mag-asawa. Gusto kong yumaman. Gusto kong pumunta ng Amerika. Nasaan doon yung gusto kong magpare? Walang asawa. Hindi pwede mag-asawa, ha? At walang asawa, dapat. Hindi mayaman. Material eh. Tapos, wala ako sa Amerika. Nandito ako sa Taiwan. Nagchiching-chung-chung-chung-chung-chung. Kita niyo yun? Pero bakit nandito ako? Ito ba gusto ko?
seriously speaking, hindi ko gusto nung una. Pero itong gusto ng Panginoon. At kung paano niya binago yung buhay ko, nandun din yung punto na nagdududa ko. Kaya para kung si Regine Velasquez, kumakanta ng urong sulong, uurong, susulong, uurong, susulong. At para din akong OFW kahit na nasa seminary pa ako. Kasi bakit? Kontrata kay Lord. Pag okay Lord ang lahat, pipirma ko ng kontrata, extended next year. Pag hindi Lord, lalabas na ako. Kasi bakit? Try lang naman ito eh. Kasi ang tawag sa akin ni Jesus, ang sabi sa akin ni Jesus, come and serve me. Nasaan doon yung come and become a priest? Wala. So come and serve me. Pwede akong mag-asawa, I can still serve the Lord. Pwede akong yumaman, I can still serve the Lord. Pwede akong wala dito, I can still serve the Lord. Pero bakit ako naging pare? Yun na ang misteryo. Kasama na sa plano ng Diyos yun. Bakit? Kasi nung itong mga kapatid natin na malalambot ang ulo, umalis sa Lucho. Siyempre, yung pare nila doon, hindi masaya. Kasi bakit? Iiwan na yung lugar na dating ang punong-puno ng tao, ang saya-saya. So sabi sa kanila, pag umalis kayo dito, humanap na rin kayo ng SD ninyo. Di sila Mami Bibina nung taranta. Paano na? Saan tayo pupulutin? Ang dami. Tapos, aalis na yung linggo, paano next Sunday? Sana sila? Sa kabuti, talagang kumilos ang Panginoon eh. Bakit? Inilead sila sa isang Dominicano, isang OP. OP kasi yung aming order o pogi. Kaya wala na kayo magkaka. Order of Preachers. Isa to. Mga Franciscan, mga Dominican, mga Agustinian, mga SVD, marami yan So OP kami. So siya ngayon, yung isinuggest na maging SD. Yung pari na yun, medyo matanda na. Pero hindi matanda, medyo matanda. Huwag mong susumbong Mami. At masungit. Binatang, matandang masungit. Talaga masungit kasi stricto eh. Isang tanong, isang sagot. Tayo dito, di ba, gusto natin, pag isang tanong, maraming sagot. Kadalasan din sa atin, maraming tanong. Pero sa kanya, isang tanong, isang sagot, napaka-stricto. At inilapit na kami dito. Hindi pa dito, doon pa sa kabila, ito sa may auditorium doon. Pero ang pagpilis talaga ng Panginoon, hindi kami pinabayaan. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Tuesday, nakakuha ng sagot, pwedeng gamitin. Wednesday, hep, teka muna, hindi pwede. Alam niyo yun? Na okay na, nakakita ka na ng liwanag, pagkatapos babagsak ka, hindi pala pwede. Kaya Friday ng gabi, yung pari na yun, nakikipag-usap pa sa management dito para payagan lamang na ang gawain ni El Shaddai ay mapunta dito. Come Sunday, nagpupuri kaming lahat sa Panginoon. Mula noong 1999 hanggang ngayong 2020, nandito ang gawain ni El Shaddai. So yung pari na to, na matanda, na masungit, na binata, nag-umpisa na ngayon magbisa sa amin. Nag-umpisa magsalita. Ay, mabait naman pala. May kasungitan lang talaga. Ganun talaga. Lalo ngayon ako, bumabata. So napapansin ko rin, parang masungit yata ako. Hindi, dati na ako masungit. Anyway, nagsalita na siya. Nagpahayag siya ng kanyang mga patotoo. Imagine niyo isang nagtatrabaho sa UST. Isang malaking tao to, isang malaking pari ito. Pagdating dito, may sekretary siya, may driver siya, malaki ang room niya, may tagalini siya ng room niya, kumakain siya ng steak araw-araw, maraming mayayaman na kasama. Pagdating dito, isang bed niya, napakaliit, nagtitipid siya sa tubig, wala siyang tagapalansya, sa tagalinis, and everything, nabago ang buhay niya. Pagka-share niya ng ganung bagay sa yung kanyang istorya ng buhay niya, na isang tao na kayang ibigay ang karangyaan para sundin ang kalooban ng Panginoon. Tumama sa puso ko yun. Kasi bakit? Nangangarap akong maging marangya ang buhay ko. Hindi naman kami napakahirap, pero nangangarap ako na matulungan ang pamilya ko. Nangangarap ako yung mga hindi ko natikman ng bata ako, matikman ko sa kakayahan ko. Pero isang taong ito, nandiyan na ang karangyaan at magsasabi sa iyo na sa karangyaan matatagpuan mo ano? Buota. Ibig sabihin nun, kawalan. Sa karangyaan, ang matatagpuan mo hindi tunay na kaligayahan. Sa karangyaan, ang matatagpuan mo hindi totoong katahimikan. Sa Panginoon lamang
nakasalalay ang kasiyahan natin at ang kasamihan natin. Hindi masamang mangarap na maging marangya ang buhay, pero huwag nating asamin yung karangyaan for the sake of karangyaan. Asamin natin ito, bakit? Binibigay ng Panginoon ang mga bagay na ito, ang marangyang buhay, ang magandang buhay, para tayo'y maging kasangkapan na tumulong sa marami. Hindi para sa sarili natin. Napatunayan na yan, kumabat, lalo ngayon sa social media. In one click, in one swipe, we can watch patotoo. Patotoo ng mga taong mayayaman na hindi nakatagpo ng tunay na kaligayahan. Mas mabuti pa yung nakatira sa mga squatter area. Hindi man lahat, ha? Pero meron mga tao na talagang simple lang mamuhay, pero punong-puno ng kaligayahan. Kasi bakit? Nasa kanila yung Panginoon. So nung narinig ko ito, nasabi ko sa sarili ko, Lord, kung tinatawag mo akong maglingkod sa iyo, bakit ako pupunta ng Amerika? Para saan? Yung mga pangarap ko na karangyaan at lahat ng ito, bali wala rin pala. Of course, hindi, sabihin mo, Father, di mo pa naman natatry. Baka naman pagka nandun ka, iba yung maging istorya ng buhay mo. Pero hindi yun Hindi ko nakikita ang future ko. Pwede ko lang imagine ang future ko. Ang pwede kong panghawakan, yung ngayon ko. At ano ba yung ngayon ko? Tinatawag ako ng Panginoon maglingkod sa Kanya. Bakit ko isisiksik yung isip ko at yung buong lakas ko sa pag-iisip doon sa hindi ko makikita kung anong mangyayari sa buhay ko? Bakit hindi yung ngayon? Kaya, mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag kayong matakot na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Sasabihin nyo, Father, ako lang inaasahan sa amin. Maaaring totoo yun, financially. Pero pag inuna mo ang Panginoon, ikaw din ang aasahan ng Panginoon para sa pamilya mo. At yung mabibigay mong karangyaan at kayamanan sa pamilya mo, pag nanggaling sa Panginoon, long-lasting. Hindi nauubos at hindi mauubos. Kaya paniwalaan natin. Kailangan maging firm tayo sa paniniwala sa atin. Alam niyo, masarap sumayaw, masarap kumanta, masarap pagtugtugan, masarap yung sama-sama. But at the end of the day, tatanungin natin sarili natin, nagawa ko ba yung gusto ng Panginoon para sa buhay ko? Sasabihin mo, Father, minsan may mga cloudy days, rainy days. Minsan naman may rainbow na, minsan may araw, minsan umulan. Ngayon, baha sa Cagayan. Baha sa amin, pero sumuhumpa na. Ilang bagyo yung dumaan sa ating, 2 bagyo, di ba? Na magkasunod. At matindi ang nangyari. Kita niyo sa isang iglap na bago ang plano ng buhay natin. Hindi ko kinatutuwa yun, hindi namin dapat ikatuwa yun. Pero ang dapat maging lesson sa atin, aral sa atin. Anong aral? Aral sa atin na hindi nagtatagal ang material na bagay sa mundong ito. Amen. Kaya kung gusto nating mangarap tayo ng karangyaan, pero isama natin ang Panginoon sa mga pangarap natin. At sinasabi ko sa inyo, patunay ang buhay ko. Kasi nung ako'y tumugon sa Panginoon, kahit na purong sulong. Kasi ang challenge ko sa Panginoon, hindi ba ikaw nagsabi, ang sumunod sa iyo, ang magpuri sa iyo, ang unahin ka, pagpapalain mo 10 ng kanyang pamilya. Dahil nasa kaya ko, sabi ko, Amen, yes Lord, 100%. Nung pumasok na ako, unti-unti nang bumaba yung 100%. Nagloloba. Ganon din tayo sa paglilingkod natin, nagloloba tayo. Kaya bakit? Pag anniversary, ang daming tao. Pero pagka every Sunday na gawain, pwede na, medyo kahit hindi na ako umaten. Ganon ba? Ganon ba ang commitment? Alam ko na alam nyo ang sinasabi ko. Kasi bakit tao lang tayo? Nagloloba tayo. Kaya nga, kung bibili ka ng charger, bilhin mo galing sa langit na charger. Dasal, sakramento, grasya ng Diyos. Yan yung charger natin. Kasi bakit? Nasabi ko sa inyo, kung pwede lamang na mag-extend yung pakiramdam na mag-aalab ang puso mo sa pagpupuri sa Diyos, kinikilabutan ka dahil nararamdaman mong kaligayahan, kung pwede lang na magtagal. Parang si Pedro, Lord, it is good to be here, wag na tayong umalis. Kung pwede lang. Kaso hindi. Matatapos din naman Uuwi din tayo sa kanya-kanya nating lugar.
Pero sana, katulad sinabi ni Father Yoy kanina, ang anniversary ay lalo pang magpasigla sa atin. Yung pagdiriwang natin dito, sama-sama nating pagdiriwang dito, lalo pang magpasigla sa atin. Magbigay sa atin ng iba yung lakas para makapagpatuloy pa tayo. Kasi bakit? Mga kapatid, inaasahan tayo ng Panginoon. Inaasahan ka ng Panginoon at tinatawag ka ngayon. Bakit kailangan na marinig ng mga tao ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa salita niya? Kung tayo mismo na nandito, nagpupuri sa Panginoon, naghahayag ng mabuting balita, parang purong sulong at hindi ganoon ka tigas ang paniniwala, hindi pinanghahawakan yung salita ng Panginoon. Paano kayo mga taong nangangailangan? So, kailangan tayo. Bakit tayo? Father, pwede naman yung iba. Kayo na. Nandito na tayo, di ba? Nagpupuri na tayo sa Panginoon. Nakakilala na tayo sa Panginoon. Sumasayaw, umaawit, naghahayag tayo ng mabuting balita para sa Panginoon. So, tayo na. Huwag na tayo magturo. Huwag na natin intayin yung iba. Kaya lang dapat maging matapang tayo, maging matadag tayo. Pero, proseso. Hindi isang gabi, okay ka na. Kasi sinasabi ko sa inyo, maglolobat kayo. Maraming pagkakataon at maraming dahilan kung bakit tayo maglolobat. Maaaring kasamaan at kapatid natin mismo sa gawain ang magpapalobat sa atin. Maaaring yung pamilya natin, maaaring yung trabaho natin, maaaring yung pangarap natin, maaaring yung mga demonyo sa buhay natin, sa sarili natin. May mga demonyo tayo sa sarili natin na hindi pa natin naharap. Mga nakaraan na hindi natin naharap, mga nakaraan na hindi natin binibitawan, mga nakaraan na patuloy na binubulabog ang isipan natin. Ito mga bagay na ito magpapalobat sa atin. Pero kung tayo naniniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat mula noon, ngayon at magpakailanpaman, hindi tayo magigiba. Isang araw, itong pari na to, matandang, masungit, pero mabait. Sino ang hindi pa, sino ang walang asawa dito? Nagtaas naman kami ng kamay. Kung gusto nyo magpari o magmantre, pero pari ang sinabi niya. Kung gusto nyo magpari, hanapin niyo ako, makakatulong ako. Nung time na yun, nagtatanong ako kay Lord, paano po ba ako susunod sa inyo? Ano bang gagawin ko? Kasi Lord, wag mo akong mapuntahin sa Amerika kung hindi masasagot yung katanungan ko na to. Lalayo pa ba ako? At yun, hindi ko naman, naman nagsabi sa kanya. Doon pumasok ngayon yung idea na, sige nga, subukan kong magpare. Subukan kong magpare. Importante yung salitang yun, subukan. So, sinubukan ko, 1 taon. Pagbukas ko ng mga dyaryo, lahat ng nurses, kahit hindi wala pang exam na si GFLS, kinukuha na sa Amerika. Ano ngayon ang ginagawa ko dito sa kumbento? Ito na yung pangarap ko. Dati iniintay ko matagal eh. Ngayon, ito na. Bawat talaga, pagbukas mo ng dyaryo, inquirer, lahat yan. Bawat pages, wanted nurses. Even without CGFNS, kinukuha na. UK and US. Ito na yung pamilya ko. Tingin naman. Kasi binigyan ko ng pangkabuhayan ng father ko. Nauubusan din, naglolobat din. Ito na, humihingi sa akin. Ano ibibigay ko? Yung ATM ko, yung pera ko, paunti na. At sinabi ko sa inyo, nung tayo nagtatrabaho dito, dahil nga una siguro, dahil dito ang pangarap kong trabaho, at dito ang London Milk and Honey ko, pabanjing-banjing lang ako. Ibig sabihin, I'm serious about work, pero hindi ako nag-overtime. Bakit? Lalo na napunta ko ng HLI, inuuna ko ang gawain. Siyempre, nagalit sa akin yung bisur ko. Hindi na ako binigyan ng overtime. Pati yung kasi employee of the month ako eh. Binibigyan ko 1,000 every month kasi magaling eh. Hindi naman nagmamayabang. Pero inalis din sa akin yun. Lahat ng mga bagay, okay lang, sabi ko, okay lang. Kasi bakit? Kasi nga, hindi naman importante sa akin. Yung mga kasamahan ko, 1 milyon ang naiuwi. Nung time na yun, 20, 30 years ago. Ako ang naiuwi ko, 200,000. Pero nung pumasok na ako, siyempre, marami akong pangangailangan, nagagamit ko. Wala na akong income, hindi nawawala. At eto na ang father ko. Pwede mo ba akong tulungan sa financial kasi kailangan ko rin paramihin itong inaalagaan ko. Nag-aalaga siya ng pugo. Meron kami puguan. Hanggang ngayon, doon pa. Salamat sa Diyos. Yun. Anong ibibigay ko? Eto ngayon, pagbukas mo ng dyaryo, pwede ka nang pumunta ng Amerika. Pwede ka nang yumaman, matupad ang pangarap mo. Lord, tinawag mo ba talaga ako?
Kung tinawag mo ako, please, pakiasikaso mo yung father ko. Here comes a friend, kakawaan natin, kapatiran. Dinalaw ako, kumusta ka na, father? Ay, hindi, brother. Kumusta ka na, brother? Okay lang, mabuti. Huwag kang lalabas sa pag lumabas ka, patay ka sa akin. So, sa madaling salita, bago siya umalis, inabutan ako ng envelope. Pag-abot sa akin ng envelope, ano to? Bigay mo sa tatay mo. Wala akong binanggit. Hindi ko sinabing may pangangailangan ng tatay ko. At alam niyo ba yung laman ng envelope kung magkano kailangan ng tatay ko, iyon yung nasa envelope. Isang patunay yan, kasi sina-challenge ko ang Panginoon. Of course, sa ibang, baka sa iba sa inyo, nag-challenge, pare. Eh, ganun ako eh. Kung galit ako, galit ako. Pero hindi ko minumura o nilalapastangan ng Panginoon. Pero sinasabi ko sa kanya, galit ako. Kung masaya ako, masaya ako. Kung malungkot ako, iiyak ako, malungkot ako. Ganon. Gusto ng Panginoon yung ganon eh. Kasi, ano ba kapatid ang hindi alam ng Panginoon sa buhay natin? Siya lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng ating mga puso. Ang demonyo, hindi. Ang Panginoon alam ang nilalaman ng puso natin. Kung mabuti yan, alam niya. Kung masama yan, alam niya. Ano pa ang ililihim natin? Ano pa ang itatago natin? Huwag mo lang lalapastanganin ang pangalan niya at ang Diyos, okay. I'm okay with that. Pagkatapos doon, dumating second year, may pagsubok na naman. Third year, may pagsubok na naman. Fourth year, may pagsubok na naman. Hanggang ika-5 taon, yung pagsubok na yan. Lagi ang sabi ko sa Panginoon, tinawag mo ba ako? Pagdududa. Kung tinawag mo ako, Lord, sige. Ikaw ang mag-ayos niyan. Di ba? Sabi mo, pagpapalain mo, 10 ng aking pamilya, ayusin mo. Please. Oh, may please naman. Each time, mga kapatid, each time, inaayos ng Panginoon. Kung ano talaga yung kailangan ko, kung ano yung gusto ko pa sa Kanya, inaayos niya. Minsan, 5 minuto lang, ayos na. Minsan, ilang araw, pero inaayos at saktong-sakto. Hindi labis, hindi kulang. Hanggang sa narinig ko yung Panginoon na nagsabi sa akin, ika-5 beses na to. Sabi niya, Narciso. Ay, mga pangalan. Kaya kanina sabi ni Father Rio, Father John. Kasi junior ako, so John ang pangalan ko. Maganda-ganda naman. Kasi ayoko na Narciso. Sabi sa akin ni Lord, Narciso, ano pa ba ang gusto mong patunay? Ano pa gusto mong pruweba para maniwala ka na tinawag talaga kita? Nung narinig ko yun, I surrender. I surrender everything to Lord. To Lord. Sabi ko sa Kanya, sorry Lord, kailanman hindi na kita pagdududahan. Mula noon hanggang ngayon. At sana hanggang sa ako'y nabubuhay. Bakit? Simple lang ang prinsipyo ko ngayon. Hindi ako mayaman. Material na bagay. Pero mas mayaman ako sa... Kasi bakit? Yun ang boss ko eh. Pag si Lord ang ginawa mong boss sa buhay mo, yayaman ka, siksik, libre ka, tumaapaw. Yung mga imposible, magiging posible. Yung mga pangarap natin, hihigitan pa ng Panginoon. At ipakikita sa atin kung gaano siya kadakila. Pero unahin natin siya. At ibigay natin yung sarili natin sa Kanya. Dito ngayon papasok yung topic natin ngayon. Kasi bakit? Ano ba ang utos ng Panginoon? 2, di ba? Ang sinabing pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. 2 utos. Sa 10 utos ng Diyos, sinamarize sa 2. At dito sa 2 ito, walang makahihigit sa mga utos na ito. Sa una pa lang, palpak na tayo. Kasi bakit? Mahal natin ang Diyos. Amen? Yung iba. Nag-iisip pa. Nag-iisip pa kayo, okay lang. Kasi processing. Dito pa lang, isang tanong pa lang yun. Parang nagulantang eh. Mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Dapat malakas ano? Convincing dapat, mahal ko ang Diyos. Ang problema, mahal lang natin ang Diyos. E ang utos, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong kalakasan. Ay, Father, huminto ako doon sa mahal ko ang Diyos eh. Kaya pag wala akong lakas, hindi ko mahal ang Diyos. Pagka windang ang isip ko, hindi ko mahal ang Diyos. Eh ang utos, buong kaluluwa, buong pag-iisip,
buong kalakasan. Dito tayo pumapalpak, mga kapatid. Kaya bakit? Half-half yung buhay natin. Half-half yung paglilingkod natin. Bakit? Huwag tayong magtaka kung bakit yung mga naglilingkod sa Diyos, aalis, darating, hindi dahil OFW. OFW kasi may kontrata, aalis talaga yan. Pero alam ko na alam ko yung sinasabi ko. Pero kung gusto nyo ng isang totoong buong kalakasan, nagsusumikap na mahalin ng Diyos ng buong kalakasan, buong pag-iisip at buong kaluluwa, tingnan natin si Mami Divina. Tingnan natin si Sister Beth. Tingnan natin si Mami Angel. Ito yung mula nung ako'y nandito na isang musmus na bata, na hindi pa seminarista, nandito na sila. Umalis ba sila sa gawain? Inusig sila. Pinagbintangan sila. At may time na gusto nilang mag-give up. Pero dahil nagsusumikap silang mahalin ng Diyos ang buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong kalakasan, nandito pa rin sila. Yan ang patunay na posibleng magmahal ng buong kalakasan, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Sasabihin natin, Father, mga thunders na yan Father, sila yung mga advanced in age, syempre, hasana yan sa experience. Pero, kami, Father, marami pa kaming gustong gawin sa buhay namin Lalo na yung social media is very popular. Anytime, any click, lahat na lang, mag-TikTok, kung anong ginagawa. Unahin na. Hindi naman masama, pero unahin natin. Huwag tayong huwag tayong sumunod sa agos ng mundong ito. Iyan ang kagandahan ng salita ni San Pablo. Huwag tayong mag-conform sa takbo ng mundong ito. Kasi hindi niya mamamalaya si Satanas. Sino bang gusto-gusto niyang kuhanin? Tayo. Tayo na nagpupuri sa Diyos. Tayo na nagsusumikap na mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Iyon, mahirap yun, kapatid. Nasabi ko sa inyo, hindi ganun kadali. Pero hahasain tayo ng panahon. Huwag ka lang bibitiw. Pag bumitiw ka, talo ka. Father, pwede naman pong bumalik. Alam niyo rin yan. Lalo na sa mga nadadagdagan na hindi lang ang edad, kundi ang timbang. Pag ikaw ay nag-diet, success ka ng 6 months. Pero after 6 months, at ikay tinamad, at babalik ulit, mas doble doon sa timbang mong inalis yung dadagdag sa'yo. At napakahirap na ngayong balikan yung weight na base sa experience ko yan. Kaya sabi nagsabi sa akin na hindi ko na friend ngayon. Biro lang. Father, parang mataba ka ngayon hindi parang mataba talaga. Malaki pa yun siya. Busy kasi, tsaka mga bata na Ganon din sa pananampalataya natin. So wag nating hayaan, kapatid, wag nating hayaan na yung kalungkutan, kasawian, yung ating mga nakaraan, yung mga puso natin na hindi pa nagpapatawad at hindi pa nakakalaya, wag nating pabayaan na iyan ang humarang o pumigil sa atin para lumago sa pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Pupunta ngayon tayo dun sa pangalawa. Paano natin maiibig ang ating tao na nakikita kung ang pag-ibig natin sa Diyos na hindi natin nakikita, buota, zero, wala. Ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao, ang isang concrete na ekspresyon ng pagmamahal natin sa Diyos na hindi natin nakikita. Kung doon pa lang sa unang kautusan, half-half na tayo, o naglolobat na tayo, paano pa natin mamahalin itong kaay na ito na gusto mong tadyakan, gusto mong ibaon sa lupa, gusto mong sakalin? Paano pa mamamahal? Paano pa natin mamahalin yun? Kaya nga napakaganda ng Ebanghelyo natin ngayon. Kasi nag-umpisa sa paano po ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? At maganda yung huli. First word yun Yung last word, go and do likewise. Kung pag inilayan natin ito, paano ba? Isang tanong, nag-umpisa sa isang tanong, natapos sa isang sagot, sa isang utos, go and do likewise. At alam natin sa kalagitnaan kung ano yung istorya. At yung istorya ito, istorya ng bawat isa sa atin.
So tanungin natin, sino ba tayo sa istorya ng Ebanghelyo ngayon? Tayo ba yung taong naglalakbay? Tayo ba yung magnanakaw? Tayo ba yung pare na umiwas? O yung levita na umiwas? Tayo ba yung Samaritano na nahabag? Tayo ba yung hayop na sinakyan ng binugbog na yun na halos patay nga ng iwan? Tayo ba yung may-ari ng panunuluyan? Tayo ba yung 2 penny na ibinigay? Tanungin natin yung sarili natin. Kasi dito, sabi ko nga sa inyo, at the end of the day, kahit gaano tayo kasaya, kahit gaano ang buhay natin ay punong-puno ng mga pinagkakabala natin sa buhay, darating yung punto na mag-iisa tayo. Father, wala na po ako naalala, tulog na ako. Sa sobrang pagod. Pero sana pag tayo napagod, yung pagod dahil naglingkod tayo sa Diyos. Hindi yung pagod dahil kalalike mo, kapapanood mo ng Korean novela, o ng Rapi Tulfo in action. Doon napagod na, nakalimutan ng matulog. Hindi nyo makikakayala sa akin yan. Kasi bakit? Biktima din ako. At sinabi ko sa inyo, biktima ako ng cellphone. Yung tipo matutulog ka na, tapos na maaga pa naman, 9 o'clock pa lang naman eh. So 1 oras lang. Hindi mo na malayang 11:30 na. Yun yung kalagitnaan ng series. Maganda. Tatapusin mo. Inabot ka na ngayon ng alas 2, alas 3. Gigising ako ng 5:30 kasi meron kaming prayer ng 6 o'clock. So ilang oras na lang ang tulog ko. So sa tingin nyo, pag ako'y nagdadasal, gising na gising ako? Hindi. Nagbabasa at practice yun. Practice yun. Saan ka nakakita na half awake, half asleep, pero nakakapagbasa? Chinese! Well, this is my experience. And I set myself a rule. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng ganon. So, hindi natin mamamalaya na hinahatak na tayo ng teknolohiya. Technology is good, but it can also be an instrument of our downfall. Especially, ito na mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin. Tapos na po dapat ako, no? Okay. Oo, kasi uwi kayo. Kasi ito mga taga-kausyong eh. Nag-isip. Biro lang. Mahal ko kayo. Alam niyo yung mahal ko kayo. Okay. Okay, tatapusin na daw natin. So, sorry. Kasi ganyan. So anyway, ang punto dito, sino ang nagpakita sino ang totoong kapitbahay ba, kapuso, kapamilya, kapatid? Sino dito yung totoong neighbor, kapwa-tao? Hindi sinabi nung nagtanong na dalubhasa na yung Samaritano. Hindi niya sinabi yun. Kasi bakit? Mortal sin para sa kanila yun. Sa isang Hudyo, para banggitin ang kaaway nila, mortal sin yun. Magkaaway kasi ang Samaritano at saka mga Hudyo. Pero iginiit ng ating Panginoon sa istoryang ito na Samaritano yung tumulong para magising yung tao na ang akala yung mga kulay puti, mapuputi lamang, yung mga matatangkad lamang, ito yung totoong kapwa-tao. Hindi natin inaasahan ang kapwa-tao natin ay yung totoong kapwa-tao natin, yung mga taong hindi natin inaasahan. Yung mga taong hindi natin inaakala na sila mismo ang tutulong sa atin at sasagot sa atin. Pwedeng kaaway natin, pwede yung kinaiinisan natin, pwede yung pinagkakautangan natin na pinagtataguan ninyo, ayaw nyo makasalubong sa kalsada o sa door, matutulog kagad kayo. Itong mga hindi natin naasahan, ito yung totoong kapwa-tao natin. Kaya huwag tayong tumingin sa panlabas ng kaanyuan. Tumingin tayo sa puso ng tao. Paano natin bubuksan ba natin, Father? Buksan natin yung puso, paano natin yung puso? Hindi naman ibig sabihin. Pero tingnan natin kung ano yung ginagawa nila, kung anong sinasabuhay nila. Kaya mga kapatid, maging kapwa-tao tayo dahil maraming nangangailangan. Ang sabi, kahit na hindi binanggit na yung Samaritano po, pero ang binanggit niya napakahalaga, yung nahabag po. The one who showed mercy. At tayo, mga kapatid,
pakiusap, sana tayo yung magpakita ng habag. Huwag tayong kahabagan, kundi tayo ang magpakita ng habag. Dahil pag nagpakita tayo ng habag, isinasabuhay natin ang puso ng Panginoong Hesukristo, na laging may matang nakikita ang kalagayan ng tao at nararamdaman niya sa puso niya, kaya siya'y nakahabag. At pagka nahabag ang Panginoon, milagro lagi ang nangyayari. Ang pipi nakapagsalita, ang bingi nakarinig, ang lumpo nakalakad, ang makasalanan nagbago, ang patay muling nabuhay. Yan yung magandang balita. At sana maging magandang balita tayo sa ating kapwa-tao. Umpisahan natin sa ating pamilya. Umpisahan natin sa ating kasamahan sa trabaho. Umpisahan natin sa kasama natin sa gawain. Huwag na muna tayong lumayo. Dito pa lamang. Ito ang training ground natin. Kaya natin. Dahil bakit? Ang lakas ay magagaling sa Panginoon. Amen? So, okay na ba? Papalagan ka na. Sorry ha. Oo, kasi alas 4 kailangan matapos. So, tumayo kayong lahat. Tayong manalangin sa ating Panginoon. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may magagawa? Amen! If we believe that God will make a way, and then we should always put ourselves into His presence. Kasi bakit? Hindi ka lalapit sa 5-6. Hindi ka lalapit doon sa may tubo. Lalapit ka doon sa bibigyan ka pa ng tubo. At yung tubo na yun, grasya. Grasya, puhunan para makapag-umpisa ka. Puhunan para makatayo ka. So, yun ang asamin natin sa buhay natin. Sabihin natin sa ating sarili that God will make a way. And everything that I am worried about, lalo sa mga sandaling ito, isuko natin sa Kanya. Because He will be our guide. He will be our Lord. He will be our supplier. He will be our provider. Iyon si El Shaddai. Yung buhay na inilala natin sa Kanya, pagpapalain niya tayo, papalitan niya yan. Bibigyan niya tayo ng siksik, bibigyan tumako ng biyaya. Kaya mga kapatid, hayaan natin na ang Panginoon ang tumili sa buhay natin. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang maging instrumento na kung saan tayo ay lalakas, tayo ay magiging masigla, tayo ay magiging malaya. Paniwalaan natin, dahil ang Panginoon hindi nagsisinungaling. Pagkas ang ating Panginoon ay matapat. He is forever faithful to His promises. And God, the God that we are acknowledging, is a God who is alive. A God who can work miracles. A God who can make a way. By the roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new. Ngayon mga kapatid, you claim it that God will make a way. Yes, sing it, shout it, acclaim it. Because our God is a faithful God. Our God is El Shaddai, who can make everything well for us. He can make a way. Just believe and trust Him, because our God is a good God. Yes, kapatid. With love and strength for His today, He will make a way. He will make a way. Even God can make a way. May problema tayo. Problema natin, marami sagabal sa puso natin, sa buhay natin. Yung sagabal na ito, kailangan alisin. Kailangan isuko. Kailangan palayain. Kaya mga kapatid, sa mga sandaling ito, lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagkukulang. Pero nakikita ng Panginoon yung mga pagsisikap natin. Nakikita ng Panginoon yung bawat pag-iyak natin. Nakikita ng Panginoon yung mga kahinaan natin. At kahit tumahina tayo, niyayakap niya tayo, inaakay niya tayo, itinatayo tayo, pinipilit niya na ipakita
ipakilala na siya ang kapangyarihan at siya mapagmahal. Na sa Kanya may pag-asa tayo. Kaya tayong pagbuhin ng Panginoon. Pero kailangan palayain natin ang sarili natin. Kailangan isuko natin sa Kanya yung mga bagay na hindi natin kayang panghawakan, hindi natin kayang solusyonan. Lalong-lalo na yung mga galit sa puso natin, yung hindi natin pagpapatawad, yung pag-iimbot natin, yung pagiging makasarili natin, yung pagiging lukewarm natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, yung pagpuna natin sa mga bagay na hindi makabuluhan, na nagdudulot sa atin para magkasala, pakalimot sa Kanya, pakalimot dun sa mga pinangako natin sa Kanya. Lahat ay ibigay sa atin ng Panginoon. Pero alam mo kapatid, na marami tayong pagkukulang. Kaya itong mga sandaling ito, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Isuko natin sa ating Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang bitawan, yung mga bagay na hindi natin kayang palayain. Kapatid, kaya mo dahil ang Panginoon minamahal ka. Ang Panginoon ay makapangyarihan. Ang Panginoon ay inaabot ka. Ang Panginoon ay may grasya na handang ibigay sa atin para tayo maging malaya. Ang Panginoon natin, walang hinangad kundi tayo maging malaya. Walang hinangad kundi tayo mapabuti. Kaya mga kapatid, palayain natin yung mga mabibigat na ito. Mga problema yan, kaya solusyonan ng Panginoon yan. Mga mabibigat na damdamin, mga mapusap na damdamin, mga hindi kaaya-ayang damdamin. Palayain natin at isuko sa ating Panginoon. Yes, O Lord. We ask your forgiveness, O Lord. We ask your forgiveness, O Lord. We know, Lord, that you can heal us. We know, Lord, that you can make us a new person, a better person. We know, Lord, that you can change us. Kaya naman, Panginoon, I want to commit myself once again to you. I want to surrender myself to you, Lord. Lahat, Panginoon, lahat ng aking pangangailangan, lahat ng aking pangalan sa buhay, lahat ng aking mga ninanais, I surrender everything to you, O Lord. Lord, I claim you as my God. Lord Jesus, I claim you as my Lord. El Shaddai, you are my God. At pagliling ko lang kita sa hirap at sa ginhawa. Pagliling ko lang kita, Panginoon, sa init at sa kalamigan. Pagliling ko lang kita, Panginoon, sa kasiyahan at sa pangitutan. Kapag kung hihiwalay kami sa Panginoon, wala kaming mabuting magagawa. Ikaw lang ang pag-asa namin. Yes, O Lord. Isuko mo, kapatid, palayain mo ang iyong sarili. Sa mga sandaling ito, huwag mo nang biginan ang iyong sarili. Palayain mo. Dahil hindi ito nakakatulong sa'yo. Dahil ito nakakapigil para makapagpuri ka ng 100% sa ating Panginoon. Palayain mo to. Dahil inaabot ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. Inaabot niya ang kanyang kamay sa'yo upang magalingin ka. Tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoon. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon. Tanggapin mo ang kapayapaan ng Panginoon. Kapatid, malapit siya sa ngayon at tumingin. Tinigil mo kanya. Yes, O Lord. Yes, O Panginoon. Tunay na Panginoon na napakasarap magpuli sa iyo. Lalo na Panginoon kapag kami ay naramdaman namin ang pagpapala mo, naramdaman namin ang hawak mo, ang kamay mo, naramdaman namin ang biyaya mo. We know, Lord, na dahil sa iyong pag-ibig, sinakop mo kami, sinakop mo ang kahinaan namin, sinakop mo ang kasalanan namin, sinakop mo ang mga krus ng buhay namin, sinakop mo ang mga problema namin dahil sa iyong pag-ibig. Kayang-kaya mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi namin kaya. Kaya naman, Panginoon, sa mga sandaling ito, dagdagan mo yung pananampalataya namin sa iyo. Dahil may mga pagkakataon na nabibigatan kami, nawawala kami ng pag-asa, nalilito kami, Panginoon, naliligaw kami. Muli mong ipaalala sa amin na hawak mo kami, Panginoon, at hindi mo kami binibitawan. Muli mong paramdam sa amin, Panginoon, na
nandiyan ka sa tabi namin sa tuwi-tuwi na kailanman hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami pababayaan. You can carry everything, Lord. Especially those things that we ourselves could not carry, because you are our loving God. Yes, O Lord, I surrender everything to you. Kaya mga kapatid, isuko mo sa Panginoon. Isuko mo yung kabundok na problema sa buhay mo. Isuko mo yung kabundok na galit sa puso mo. Isuko mo yung kabundok na mga alaala at mapapait sa buhay mo. Isuko mo yung mga bagay na hindi mo kaya, because God will carry it for you. Just trust in Him. Just give it to Him. Believe that He can carry everything for you. Believe that God is powerful enough to carry those things that you cannot carry yourself. Because our God is a loving God. Na hindi pa natin hinihiling, alam na niya yung pangangailangan natin. Na yung akala natin walang paraan, pero siya ang tunay na paraan. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya tunghayan natin, tumuhin natin yung tamang daan. Paniwalaan natin yung totoong katotohanan. At angkin natin yung totoong buhay. Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon para sa atin. Surrender everything to Him. Because God will carry it for you. At least kung ngayon kapatid, God is carrying you. God is carrying you right now. Allow Jesus to carry you. Allow Jesus to carry you. Ganun siya kabuti. Ganun siya kabuti. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Weight of the world upon His shoulder. I know will carry Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, amen, Lord. I thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, sa kalayaan. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. Salamat, Panginoon, sa grasya mo. Salamat, Panginoon, sa tulong mo. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Muli kaming nabuhay. Muli kaming nagkaroon ng lakas. Muli kami patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. At iaalay namin ang aming buhay. Isasama ka namin sa bawat plano at sa bawat hakbang namin sa aming buhay. Dahil, Panginoon, kayo ang totoong Panginoon na sa simula pa umaakay sa amin at nagdadala sa amin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. At tunay nga ang biyaya mo, walang mapapantayan. Hindi ito mapapantayan ang mga material na bagay sa mundong ito. Ang pag-ibig mo ang sasakop sa amin. Ang pag-ibig mo na ipinadama sa amin sa mga sandaling ito, Panginoon. Ang siyang magbibigyan muli sa amin ng tunay na pag-asa, ng tunay na buhay. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat sa katapatan mo. Pag-ibig ang siyang bulag natin ipapawi. Ramdamin mo, Panginoon. Kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, napakabuti niya. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakasarap mabuhay sa presensya ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Punong-puno ng pag-ibig. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pagmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo
sa ating Panginoon. Naiiyak ako dahil matagal-tagal na rin bago ko naramdaman muli yung ganitong kalayaan na magpuri sa Panginoon. Kaya sana huwag natin sayangin o pakawalan yung pagkakataon na ito. Kundi ito yung maging umpisa na magpatuloy tayong maglingkod sa Kanya. Yung malaya, yung may commitment, yung hindi lamang sa saya, hindi lamang sa ginhawa, kahit sa paghihirap, kahit sa kaabalahan natin, sa mga problema at sa buhay natin, gawin natin, umpisa natin ito. Huwag tayong umalis sa bagay na ito, kundi hindi magpalakas sa atin. Napakatagal na talagang panahon na hindi ako ganitong kalaya na nakakapagpuri sa Kanya. Dahil sa kabalahan ko, dahil minsan sa kahinaan ko. Pero salamat sa Panginoon kasi dinadala niya pa rin ako. Ibinabalik niya ako doon sa ground kung saan ako. At kung nagawa niya ito sa akin at ginagawa niya ito sa akin, gagawin niya rin ito sa inyo. Kaya wag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Patuloy tayong magpuri sa Kanya. Padamihin natin yung mga tao na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Maging pahayag tayo na buhay ang Diyos na sinasamba natin. Amen? Masaya sana. Magandang ituloy hanggang alas 8 ng gabi. No? Pero kailangan niyong umuwi. Kaya itaas niyo na yung mga prayer request. Itaas niyo yung mga bagay na gusto niyo i-bless ng Panginoon. At tayo, mga anak ni Yahweh El Shaddai, alam niyo maganda sa atin, naniniwala tayo na kahit di pa natin sinusulat sa papel na yan, yung mga kahilingan natin, alam natin na tutugunin na ito ng Panginoon. Ganong kalakas ang pananampalataya ng anak ni Yahweh El Shaddai. Sasabihin nila, ano ba yan? Tubig? Ano ba yan? Panyo? Ano ba yan? Asin? Mga walang bagay, walang katuturang bagay. Pero hindi nila alam, sa mga bagay na ito, maliliit na bagay na ito, dumatalo yung grasya ng Diyos. Kaya yung kahilingan ninyo, ang kinin nyo na, claim it in the mighty name of Jesus. Tagumpay in the mighty name of Jesus. Answered prayer in the mighty name of Jesus. Gamit ang ating pananampalataya. So, manalangin tayo sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na banal, Diyos ng pag-ibig, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo sa mga oras, sa mga sandali na ibinigay niyo sa amin. Lalo-lalo na Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pag-celebrate namin ng 27th anniversary ng gawain mo dito sa Taipei, gayon din ang gawain mo dito sa Taiwan. Panginoon, ginagawa mo kaming daluyan ng iyong pagpapala. At nakikita mo, Panginoon, ang mga kamay na nakataas ngayon sa iyong harapan. Hangarin nila, Panginoon, nandyan sa kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga kahilingan. They are in dire need, O Lord, of your mercy. They are in dire need of your answer. Please, Lord, sa iyong awa, sa iyong pagpapala, at sa iyong pangako, sagutin mo, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Alam ko, Panginoon, na wala kang binibigay na masama sa amin. Ang lahat ng binibigay mo sa amin ay pawang sa ikabubuti namin. At kung hindi man, Panginoon, namin matanggap ang mga hinihiling namin, naniniwala kami, Panginoon, na may mas maganda kang plano para sa amin. Hindi man namin matanggap ito agad-agad, Panginoon, pero naniniwala kami in your perfect time, darating ito. Pero hindi namin maialis sa puso namin ang maniwala na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. At alam namin na sasagutin mo ang aming mga kahilingan. Para, Panginoon, magamit mo kaming daluyan ng iyong pagpapala. Kaya naman, Panginoon, tinataas namin ang lahat ng ito. Ang lahat ng kahilingan namin ito ng aking mga kapatid, ang nais basbasan, ang hiningi nilang basbasan, Panginoon, ng mga gamit. In the mighty name of Jesus, we claim it. We claim our victory. And we claim that we are answered prayers. Dahil kayo ang Diyos na tapat. We ask in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat sa inyo. Sa mga uuwi sa malalayong lugar, God bless your trip and see you, hopefully, pag hindi na ako busy. At para sa mga kapatid natin sa Taipei, congratulations for a service well done. Pagkatuloy nyo ang inyong mga magandang plano sa buhay ng mga paglilingkod. Okay, thank you. Give thanks to the Lord. Maraming salamat sa inyo. Ching Chun. Kumain tayo sa baba. Maraming salamat mga kapatid sa pagdating nyo. Pagpalain tayo lahat. Amen! Kaya po ba? Pwede na Christian kayo na kami na. Hallelujah!
Saan pala to?